Yo mga koy, so it's been a while since we uploaded our last Claude Code content, no? And ito na yung continuation. So ngayon, tuturuan ko kayo on how to set up Claude Code in 4 ways. So ang dami nang nabago, dami nang update, and pinakita ko dati is paano i-set up and gamitin si Claude Code via IDE. In that case, via VS Code. So ngayon, we are going to set up Claude Code sa local terminal or local server, VPS, tapos sa Claude Desktop. And then, pili ka na lang kung ano yung fit para sa use case mo, no? So tara, gawin na natin. Let's go! So as you can see, meron na akong Visual Studio dito. So first, ang gagawin natin is isa-set up natin yung Claude Code dito sa Visual Studio Code. So ito yung isa sa pinakamadaling way para magamit mo si Claude Code kung bubuo ka ng mga applications, ng mga websites, or kung ano man, no, as long as kailangan mo mag-code. So kaya nga siya Claude Code. So it's a coding assistant din mga koys. So paano ba yon? Kailangan mo muna i-download itong Visual Studio Code on your browser. So open ka ng kahit anong browser. So in this case, ito sa akin. Tapos search mo Visual Studio Code. Yan. So, ayan yung Visual Studio Code. Click mo lang yan, tapos download mo. So, kapag okay na yan, install. Ganun lang siya kasimple i-download, no? So, stop ko na yan kasi meron na akong Visual Studio Code. So, kapag okay na yon, i-double click nyo lang tong installer na to. After nun, mapupunta ka na dito, no? Sa Visual Studio. So, gagawin mo sa Visual Studio Code, punta ka muna dito sa extensions, tapos search mo Claude Code. Yan. Ito kasi na-install ko na. So, meron ditong button na nakalagay saying install. So, click mo lang yung install, then okay na yon. So, ayan. Ganun siya, no? So, ito kasi naka-install na nga as mentioned. Kaya wala na ako nakikitang install button dito. So, pag okay ka na dito sa Claude Code for VS Code, na-install mo na siya, punta ka dun sa folder mo, no? Click mo yung File Explorer dyan sa computer mo. So, in my case, naka-Windows ako, kaya ito yung aking File Explorer pang Windows. So, gumawa ako ng folder dito sa akin sa drive D ko, tapos Claude Code Projects. Tapos, inside that folder, gagawa ko ng bagong project folder. So, folder, sabihin natin sample project. Yan. Let's say na gagawa ko ng bagong project using Claude Code dito sa VS Code. And ito yung project na gagamitin ko. So, close ko na yan. Then, punta ka dun sa Explorer. Tapos, click mo yung file, open folder. Tapos, ayan, hanapin mo yung sample project. So, in your case, baka hindi ka mapunta dito sa folder mo na to. So, hanapin mo na lang, no? So, this PC, tapos drive, or kung saan mo man create yung folder na yon. So, click ko tong select folder. Ayan, empty yan, mga kuys, no? Tapos, pagka na-open mo na yan, meron na ritong icon na lalabas. Ayan, Claude Code, open. Ayan, no? So, in this case kasi naka-login na. Then gagawin ko, click ko yung chat tapos slash, then hanapin ko yung Twitch account. So ayan, papapiliin ka ng subscription kung anong meron ka. So we have the Claude AI subscription, yung typical na Claude subscription na monthly. Then we have the Anthropic console. So this is paying or pay for API usage through your console account. Then we have the Bedrock, Foundry, or Vertex. So gagawin natin, isa-set up natin yung Claude AI subscription account natin dito, no? So click ko to, tapos copy ko lang. Pwede nyo rin i-open, no? Pero ako kasi baka mag-open sa ibang browser kaya kinopy ko. So ito, click ko tong copy, tapos balik ako dito sa browser ko, tapos new tab, then paste. Tapos meron ditong prompt ulit, Claude Code would like to connect to your Claude chat account. So authorize nyo lang. And then meron kang makikita ang authentication code. So paste mo lang tong code na to, copy code. Ayan yung magiging sort of password, no? Or authentication code nga para mag-connect sa VS Code itong Claude Code natin. Yan. Tapos paste mo na dito. Yan. Tapos continue. So, we are now logged in dito sa Claude Code sa VS Code. So, pwede ka nang mag-chat, mag-prompt. Ayan. Tignan natin yung account natin. Ayan. Ito yung email ko. Tapos, session, 5 hours. Then, weekly, 7 days. So, wala pa tayong usage dito kasi bagong account to. So, ayan na. Pwede ka nang mag-prompt or kung ano man. So, try natin. Create my Claude.md file. This is for my portfolio website. Ayan. Tapos, dito sa ask before edits, i-ano natin, i-bypass permissions natin mga koys. Kasi pagka ask before edits to, so let's say meron siyang idadagdag na file or folder, sabihin natin, magtatanong yan na magtatanong, no? So magkiklik ka na magkiklik. Whereas pagka bypass permissions, dire-diretso lang siya dun sa action niya. So magkikreate dapat yan ng folder dito sa sample project natin. So pinapakita ko lang sa inyo na working itong Claude Code natin sa VS Code. So ayan, as you can see, we have this all directories in Claude Code project. So kinuha niya yung mga website ko na projects. Kumbaga, depende siya doon kasi may mga existing na akong projects eh. So ayan, which portfolio project should the
Claude code be created for? So dito, sample project, current directory. Yan, submit answers. So ayan, kumbaga kahit naka-bypass permissions, pwede pa rin pala siya magtanong kasi hindi siya sure kung saan niya ilalagay. Mga ganun lang naman. But yung ibang file actions or folder actions or file modifications, iaano niya na yan, no? Automatic na yan. So what tech stack are you planning to use for this portfolio? Next.js. What sections, features will this portfolio include? Hero, tapos project showcase, about skills, contact form. Actually, dapat lahat meron no? So, all. Other, tapos all. Tapos, may kita mo rin yung token usage mo kung ilan. Nandoon, no? So, itong ginagawa natin, matipid lang naman siya sa tokens, no? And we are using Sonnet 4.6 as model dito sa default natin. Okay, so tapos na siya. So, Claude MD created. It includes commands, architecture, design system. So, as mentioned dun sa previous video, yung Claude MD, ito yung pinaka-system prompt ng project mo. So, kahit mga vague na prompts lang yung i-enter mo, ito yung susundan niyang guide, no? Para malaman niya kung ano talaga yung kailangan mong gawin, basically, no? So, ayun, that's it for Claude Code sa VS Code. So, again, itong Claude Code for VS Code, pwede nyo siyang gawin as coding assistant. Then, pwede rin kayong magkabit ng mga MCP servers dito. Then, agents, pwede din. Pero, mas maganda yung agents i-set up dun sa mga susunod nating itatakel. So, ayun, that's it for our first method. Another method, mga kois, is through terminal. So, para magamit mo siya sa terminal, actually, pwede ka dito mag-run din ng terminal sa VS Code. Ayan. Tapos, i-install mo yung Claude. Pero, mamaya na natin gagawin, no, sa pinaka-terminal na mismo. So, punta ka muna dito sa browser. Tapos, open mo tong link na to. code.claude.com/docs/n/terminal guide. So, meron ditong guide for Mac OS and Linux. Tapos, Windows. Since Windows tayo, mga kois, syempre, click natin yung Windows. Ayan. Then, follow lang natin yung guide dito, no? So, ayan, pwede ka rin mag-install ng Git. So, ito, optional lang naman. Pwede na nating i-skip. Pero kung gusto nyo, pwede nyo pa rin i-install, no? Then, ito, ang gagawin natin is open natin yung PowerShell. Tapos, meron lang tayong command na i-enter. So, copy. Tapos, click mo yung start. Tapos, open ka ng PowerShell. Tapos, right-click para mag-paste. Enter. Ayan, wait lang natin, no, mga kois. So, sabi dito, Claude Code successfully installed version 2.1.195. Location, tapos Claude Help. Then, meron dito setup notes. Native installation exists, but si users, ayan, yung path na to, hindi raw added dun sa path. Kailangan nating ilagay sa environment variables para gumana yung Claude Code natin dito sa PowerShell. So, paano ba yon? I-copy nyo muna to hanggang bin/. Yan. Tapos, click mo na yung start. Tapos, search mo environment. Ayan. Edit the system environment variables. Then, click mo yung environment variables. Click mo yung path, new. Tapos, paste mo yon. Yan. Kung may mga sobra, syempre, tanggalin yon. Yan. Tapos, okay. So, yung step na yun is napaka-important kasi pagka nakalimutan nyo to, hindi gagana yung Claude nyo, no? So, try natin. Ayan, for example, ganyan. So, magiging ganyan yung itsura nung PowerShell nyo pagka hindi nyo ginawa yun. Pero kasi in this case, since nagawa na natin siya, kailangan kasing i-restart or i-run ulit itong PowerShell para mag-apply yung mga setting na yun na ginawa natin kanina. So, gagawin ko, close ko to, tapos open ko ulit, PowerShell, tapos Claude version. Tignan natin kung working. Yun. So, okay na. Working na yung Claude natin dito. So, setup na natin. So, type mo ulit, Claude, tapos enter. Ayan, welcome to Claude. Tapos, papapiliin ka kung ano yung kulay na gusto mo dito. Ayan, auto, dark, light mode, dark mode. So, dark mode na lang. Enter. Then, we have the login method, yung katulad ng ginawa natin kanina sa VS Code. So, dito sa terminal, ganun din. You can use Claude account, Anthropic, console account, tapos third-party platform. So, select natin yung Claude account with subscription. Enter. Opening browser to sign in. So, in this case, hindi nag-open. Gagawin natin, i-copy natin to. Yan, highlight mo lang, tapos Control-C, tapos new tab ka, Control-V, paste. Ganun ulit, no? Claude Code would like to connect to your Claude chat account. Click mo yung authorize. Tapos, may code na lalabas dito. Copy mo lang yon. Then, balik ka sa PowerShell. Tapos, paste mo lang. Claude account. Ayun, nag-open na pala yung bigla nag-open yung browser, no? So, click mo yung authorize, build something great. So, automatic na. Ayun, nag-login successful bigla for some reason. So, ayan yung email natin. Login successful. Press enter to continue. Ayan, double enter. So, Claude can make mistakes due to prompt injection risk. Only use it with code you trust. Enter. Tapos, yes, I trust this folder. Ito yung folder mo na main. So, dyan natin ilalagay lahat or dyan mag-generate lahat nung pinaka-projects nyo, no? Pagka nag-prompt na kayo dito.
So, pwede mo naman baguhin din yan. So, yes, I trust this folder. Claude in Chrome extension detected. So, no, keep browser tools off muna tayo for now. Yan. So, ito na. Andito ka na sa Claude na terminal, mga quiz. Ayan. Sonnet 4.6 yung model natin. Claude Pro, yung email mo. Tapos, yung directory na ginagamit natin. No? Tapos, Claude Fable 5 is currently unavailable. Siyempre, sana maibalik nila yan in the future. So, gagawin ko, create tayo ng folder. No? Create a new folder called sample project. Yan. So, ang difference nito mga quiz, syempre, kung gusto mo talagang maging geek, tignan, or nerd, or something, tapos, mas magaan kasi ito pagka naka-terminal yung Claude Code nyo, kumpara dun sa IDE na VS Code. So, pagka mababa yung specs ng PC nyo and gusto nyo mag-run ng Claude Code, ito yung pinaka magandang option. However, kung gusto mong mas madali and mas interactive, mas magandang option yung VS Code, no, na Claude Code, since paras lang naman kayo nang gagawin. So, ito, meron dito, do you want to proceed? Yes, and always allow access to RJV from this project. So, ito. Yan. Ginagawa niya na yung request natin. Ayan. Folder sample project created at C users RJV sample project. So, tapos, set my folder to sample project. Yan, nakaset na dapat yan kasi dyan natin ilalagay lahat ng files natin in case na gagawa na kayo, no? So, ayan, nakaset location na nagtanong siya, do you want to proceed? So, yes. Ayan, consume 140 tokens. So, working directory is now set to C users, RJ, tapos sample project. So, work for one. So, pwede na kayong magpagawa din ng claude.md file, no? And sa totoo lang, halos wala naman silang difference, no? Kasi nakapag-prompt ka pa rin. Yun nga lang, mas interactive lang talaga yung sa IDE. And ginagawa lang natin to, no, para mapakita natin yung different ways on how to use Claude Code and kung paano siya i-set up. So ayun, we are done with our local terminal. So okay na yan. Pwede na kayong mag-prompt, ganyan-ganyan. So goods. And then, same dun sa IDE, pwede ka rin mag/command dito. Ayan, nandyan lahat yan. Color, compact, ganyan-ganyan, no. So sa next video na lang natin itatakal tong mga to kung para saan lahat to. Okay, we are done sa local setup ng Claude Code sa terminal. So next naman natin is-setup is yung Claude Code sa desktop, yung desktop app. So, gagawin mo, punta ka sa terminal. Actually, pwede natin i-close to. Tapos, punta ka dito sa browser, search mo, Claude. Ayan. Tapos, click mo tong download. Ayan, no, get apps and extension. So, download mo yung, ayan, desktop. So, click mo yan, tapos install mo lang, no. So, pagka na-install mo na yan, ito yung lalabas dyan. Ayan, Claude for Windows. Yan. Tapos, get started. Tapos, login ka. Continue with Google para mas madali. Ito, 10.11. Yan, continue. Since lahat naman tayo naka-Google, okay na yung sign in with Google. Tapos, open Claude. Yan. So, ito na yun. Basically, yung mga data nyo sa Claude na web, mapupunta rin dito, no? Ayan, yung mga history nyo, mga kuy. So, gagawin natin is, para mapunta ka doon sa Claude Code, punta ka dito sa part na to. Merong chat, merong cowork. Ito yung Claude Code. As you can see, wala pang history kasi new account to, mga kuy. Same doon sa IDE, pwede ka ring mag-setup ng folder dito. Ayan, no, local, select folder. So, try natin, mga kuys. Setup natin yung folder natin kanina dito. Claude Projects. Yan. Tapos, Interactive Portfolio. Select folder. Trust this workspace. So, ayan. Tapos, pwede ka na dyang mag-prompt. So, gagawin mo, what is my project about? Ayan. Tingnan muna natin. Ayan, so as you can see, mga quiz, nababasa niya yung mga project files and kung ano yung project na yon. Ayan, tech stack, pati yung AI integration na grok. Ito yung previous video natin na interactive portfolio, no, sa Claude Code. So ganun lang siya. Same pa rin to dun sa kanina, no. Ayan, pwede kang mag-slash. So yun nga lang, yung ibang wala doon sa terminal saka sa IDE, may kita mo dito. For example, yung mga skill, ayan, no. May Zapier demo. Kung gumawa ka ng custom skill dito sa Claude Desktop before, may kita mo yan. So ayan, di ba? Or sa web pala rather. Kasi sa Claude Web ko to ginawa. Yung previous video natin na Claude tutorial. Ito yan. Tapos, nandito rin yun. Yan. Ayan, meeting quotation generator. So, lahat-lahat ng skill na ginawa mo sa Claude mo, may kita mo rin dito. Tapos, ito, yung model selector. Nandito rin. Opus 4.8, Sonnet, Haiku. So, ayan, interactive. Tapos, yung effort. So, hindi tulad dun sa terminal kasi kailangan mo dun i-command or slash tapos model tapos select. So, that's Claude Code for Claude Desktop, mga guys. And last but not the least, pwede rin tayong mag-set up ng Claude Code sa VPS. Yan, online, naka-cloud. So, punta ka dito sa Hostinger. Meron tayong link dyan, hostinger.com/TaraCloud. So, ito yung ating link for Hostinger Claude Code VPS hosting, mga kois. So, click mo yung choose plan. Yan, KVM2 is okay na. So, 2 vCPU cores, 8GB RAM, 100GB NVMe disk space, 8TB bandwidth. Tapos mapupunta ka dito sa checkout page. So pag-usapan muna natin bakit okay na okay itong VPS
Hostinger kesa doon sa mga nabanggit ko. So ito kasi unang-una, cloud storage siya. So pwede mong i-access anytime yung cloud code na mga, ayan, yung mga skills, memory, mga ganyan. Pagka, kunyari, nagpalipat-lipat ka ng PC, no? So kasi yung kaninang mga setup natin, which is itong VS Code, yung mga ano natin, let's say itong Claude MD na to, dito lang yan nakasave sa computer na yan and hindi mo siya ma-access doon sa labas. So for example, meron kang desktop, no? Tapos sa labas, naka-MacBook ka. So hindi mo ma-access yung mga nandito, mga quiz. Pero syempre unless i-ano mo sa GitHub, pero yung kasi ipupull mo pa para makuha mo yung mga updates, mga ganyan. And yung mga agents mo, in case na nag-setup ka ng agents or mga automations or mga cron jobs sa Claude Code, which is itatakal natin sa mga next na video, no? So let's say yung mga workflows na yun or automations or let's say cron jobs nga, no? Naka-set up siya. So pagka patay yung computer mo, hindi gagana yon, mga quiz. Whereas pagka dito sa KVM2 plan, VPS hosting ng Claude Code, you can access anytime, anywhere, no? Yung mga files, yan, mga ano mo, agents mo, and running siya 24/7 since naka-cloud or naka-VPS. So, yun yung advantage nitong Cloud Code VPS hosting natin, no? So, ako kasi gusto ko lahat nakasync lang sa isa eh. So, kunyari, meron akong project and naglipat ako ng PC, madali sa akin, no? Ma-access ko na agad yung Cloud Code instance ko. So, going back, mga quiz, ito yung plan niya. So, meron siyang 24 months saka 12 months. Siyempre, pagka mas matagal, mas mura, no? Ayan, $549 per month lang. Tapos, pwede pa kayo mag-enter ng coupon code for getting the 10% discount. So, lagay nyo lang Tara AI, apply. So, ayun, naka-menos ka ng 1,300, mga quiz. So, pwede rin naman yan 12 months, no? Kung wala ka pang talagang budget for 24 months. Ayan, ganun pa rin. Meron kang 10% discount using our coupon code. Yon, okay? Sadly, hindi gagana yung coupon code natin sa 1 month, no, mga quiz. Hindi talaga siya pwede. So, pang 1 year and 2 years lang. So, kapag okay na yan, pili ka ng server. Yan, Malaysia, yung pinakamalapit sa atin. Tapos, Cloud Code. Ayan, click mo lang yan. Tapos, continue na. So, itong Cloud Code installation dito sa hosting is 1 click na lang, no? So, hindi mo na kailangan mag-download ng kahit ano or mag-enter ng mga line, command line. So, ito is 1 click na lang. So, click mo yung continue. Tapos, login ka lang, then check out. Once you're done with your payment, mapupunta ka na dito sa setup. So, create mo yung root password mo. So, click generate. Tapos, i-paste mo to somewhere or i-save mo kasi importante to. Kakailanganin mo to mamaya pagka nag-access na tayo via SSH or via terminal ng Cloud Code instance natin. So, click ko yung next. Tapos, itong malware scan, check mo din. Next. Okay, wait mo lang. So, ayun. Setting up your VPS. So, 5 minutes daw to. Pero, minsan mas mabilis. So, wait mo lang matapos. Okay, it's done. So, ito yung SSH access natin. Tapos, ito yung VPS dashboard natin. So, check muna natin yung VPS dashboard. Click mo tong manage VPS. Ayan. Pupunta ka dito sa window na to. Ito yung details ng VPS server na binili mo sa Hostinger para mag-host ng Cloud Code. So, yun nga, as mentioned, ma-access mo to using root access. But for now, let's try muna i-set up via terminal mismo ng Hostinger. So, click mo yung terminal. Open niya ng another window. So, ayan, mapupunta ka dito. So, gagawin natin, diretso na. Enter mo yung Claude. Ayan. Setup mode ulit. Choose the text style that looks best with your terminal. So, dark mode, light mode, or kung ano mang preference mo, no? So, ako, dark mode lagi. Tapos, kailangan mo ulit mag-select ng login method. Cloud account with subscription, Pro, Max, Steam, Enterprise, Anthropic Console, tapos third-party platform. So, cloud account lang tayo lagi, mga quiz. Enter. Check natin kung mag-open ng browser. Kung hindi, copy mo to. Ayan. Ayan. Highlight ko na lang, tapos try ko i-copy ng ganito. Ayan. Right-click, copy. Tapos, new tab, paste. Okay? Tapos, authorize. May lalabas na code. Copy mo yan. Balik ka sa web terminal ng Hostinger. Tapos dito, right-click, paste. Ayan. So, enter. Ayan, na-double ko yung enter, sorry. Pero okay na yun. Claude can make mistake. Press enter to continue. Ayan, yes, I trust this folder. Ayan na, welcome to Claude Code sa Hostinger, mga quiz. So, ito, lahat ng files na ma-generate niya or resources or SRC or whatever on your particular projects is mag-save dito sa Hostinger VPS server natin. No? Tapos, pwede mo siyang ma-access as mentioned through SSH or via terminal mo. No? So, for example, kailangan mong mag-access sa terminal mo mismo. So, let's try to access itong Cloud Code VPS server natin sa local terminal, mga quiz. So, copy ko lang to. Tapos, pura tayo dito. Start CMD. Subukan natin kung gagana siya. Tapos, right-click mo lang para mag-paste. Tapos, enter. Tapos, yes lang. Tapos, mag-ano siya ng password. Yung kaninang root password na kinopy nyo, yun yung i-enter nyo dito. No? So, tatype ko lang. By the way, pagka nag-type kayo, hindi talaga yung lalabas dyan. So, huwag kayong ma-confuse. That's for security purposes. Enter.
Ayan, tapos na ako mag-type. Ayan, tapos pagka nakita nyo na yung ganyan, pwede na tayong mag-type ng Claude. So ayan, yes, I trust this folder. Ayan, terminal na, no? Tapos pwede mo na i-continue yung mga projects mo, no? Using this local terminal. So anywhere, mga kuys. Kasi naka-cloud server tayo or naka-cloud VPS yung Claude code natin. So lahat nung na-generate nating agents, workflows, cron jobs, pati yung mga project files natin, ma-access na natin anywhere using this. However, itong SSH root access natin sa ngayon, hindi pa ito fully secured. So, merong mga way kung paano to i-secured pa. I'm not saying na hindi to secured, no, since Hostinger to. Pero kung gusto nyo pang i-secure itong Cloud Code VPS nyo sa Hostinger, pwede naman, no. So, search nyo na lang Tailscale. Ayun yung pangalan ng provider or firewall yun, sort of, para mas ma-secured pa itong Hostinger na to. But in our case, okay na ako dyan. Kailangan ko lang i-secure yung root password ko, tapos yung root access ng IP address ko. So, with this, mga kuys, as mentioned, isolated na, no, yung Cloud Code instance nyo, which is I think mas okay kumpara sa local setup, no, kasi yung files mo, yung mga agents mo, andun lang siya nakasave sa local PC. Paano yun nga pagka meron kang mga AI agents or sub-agents na sinet up, tapos nagpatay yung PC mo, wala na yun, no, in case may cron job ka nga. And with this setup, hindi ma-access ni Cloud Code yung local files mo kasi nga naka-isolate to on a cloud server. So kahit anong i-query mo dyan or kahit anong ipagawa mo sa kanya, safe na safe yung local files mo, no? And one limitation nito, mga kuys, sa terminal lang siya gagana. So hindi siya pwede dun sa Cloud Code sa VS Code, Cloud Code dun sa desktop. So sa terminal lang siya pwede, mga kuys. So ayun, mga kuys, that's it for Cloud Code setup in 4 ways. So kung nagustuhan mo tong video na to, like and subscribe ka naman. And kung gusto mong matuto ng AI automation, high level, etc., you can join our paid community dyan sa baba, no? So hindi lang course yun nandyan or mga learning modules. Since community tayo, meron tayong daily Zoom and group chat which you can ask questions in case na ma-stuck ka on something or kung may tanong ka man, no, about your AI automation journey or projects mo. So andyan lang yan, mga kuys. And if you're interested sa Cloud Code Hostinger VPS, andyan yung link natin sa baba. So don't forget to use our coupon code TARAAI para maka-discount pa kayo ng 10%. And hindi lang Cloud Code yung meron tayo dyan, meron din tayong Hermes Agent saka N8N Hosting. So sign up kayo dyan sa mga links na nandyan, mga kuys. And gagana dyan yung coupon code natin, no, para maka-discount kayo. Thanks for watching. See you on the next video.